Ano boy, ikaw na bahala. Sige, ingat. Bye Ali. Kamusta mga boss? It's another episode naman po. Kaso yung episode natin ngayon medyo kakaiba. Mukhang sa lahat ng video na gagawin ko, mukhang dito ako mahihirapan. Kasi itong video natin ngayon medyo may emosyon. Emotional damage! Dito tayo sa Aurora. Hindi po, tawid lang po. Yes po, tama po yung narinig nyo. Medyo may emosyon yung gagawin nating video. Kasi yung Honda Click 125 natin is magkakaroon na ng bagong owner. Medyo nabiyayaan po tayo ng isa pang motor and hindi na po natin kakayanin na mag-alaga ng dalawa. Kagandahan yan mga boss, first time lang din niya magmamayari ng motor, kaya for sure aalagaan niya tong motor na inaalagaan ko. Isa pa, pamangkin ko yung may-ari. Kaya dun sa mga nakasubscribe sa atin na sinusubaybayan nyo ng Honda Click 125 natin, tuloy-tuloy pa rin tayo. Bibigay pa rin po ako ng mga update, yung mga issue na solve natin, yung mga upgrade na gagawin natin, lahat yun tuloy-tuloy pa din. So join kayo mga bossing. Ngayon natin gagawin yung pag-endorse natin sa kanya nung motor natin. Parts by parts to. Kaya sama po kayo, baka sakali may makuha po kayo. So let's go. Dito tayo sa circle para may time tayo, tsaka may space tayo para mag-endorsean. So dito na siya. Yeah. Tara. Okay. Yo, check. So ayan, i-endorse na natin siya. Dito tayo ngayon sa circle. Yan, meron tayo ditong list. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan yung list na checklist namin. Nalimutan ko yung papel sa bahay, kaya kinuha ko na lang sa cellphone. So lahat yan i-ano namin, i-endorse ko sa kanya one by one. So una dito yung ORCR, yung body number. Dali, buksan natin. Yun. So ito yung body number. Hindi ko na elaborate for privacy purposes. Susunod yung side mirror. Side mirror na iano natin sa kanya is yung Ducati. Yan yung Ducati side mirror. Then next yung odometer. So ang odo niya is 24,334. Ano yung kasunod? Then next is yung mga switches. Lan, sakay ka. Isa-isayin natin yung switch ha. Dito. Bali itong switch niya, ano to, tawag nito domino. Domino switch yan. Ngayon, option mo kung ibabalik mo yung stock, nandiyan naman yung stock, mamaya bibigay ko sa'yo. Then isa-isayin natin. Doon tayo muna sa hazard. Hazard yan, gumagana hazard. Hazard sa likod. Yon. Okay, high beam, low beam. Yan. Busina. Okay, tapos yung left and right. Yan, left. Sunod yung right. Sa likod, left and right ha. Left, right. Okay, working. Susunod is yung mini driving light. Ito. Hindi yan konektado dito ha. Hindi siya konektado dito sa ano. Okay. So, diyan mo lang talaga, may sarili siyang switch.
So doon tayo sa low beam. Yan, white. Tapos ang high beam niya, yan, ang high beam niya, sabay yung ano, puti, tsaka yung dilaw. Okay. Doon tayo sa kabila. So, sige, start mo. Brake, start. Yan. Ayan, switch. Isa lang naman switch sa kabila. So, pagkatapos nyan, odometer, doon tayo sa footboard. Sa footboard naman, ayan. Sige, patay mo na. Sa footboard, eto, medyo madumi lang ha. Ayan. Dalawa mating niya. Ayan o, dalawa mating. Ikaw bahala kung anong gagawin mo. Eh, ayoko naman kasing tapon yung isa eh. Kaya, nilagay ko na lang dyan. Tapos, ang sunod sa listahan natin is yung left and right brake lever. So, ayan siya. Ayan. LCB yan. Ayan, left and right brake lever. Goods. Tapos, yung ignition dito. Pag ano, itong ignition, sasabay ko na lang din. At least once a week, bubuga mo siya ng WD-40. Huwag mo nga lang siyang bubugaan ng, ano, ng iba yung mga peke. Kasi pag binuga mo siya ng peke, hindi mo alam kung anong meron dun sa ano na yun. WD-40 lang at least once a week. So dito mo siya bubugahan. Yan mismong ano, sa loob dito. Konti lang para malubricate lang. Sunod is yung lock ng upuan. Ito. Yan. Kailangan. Ayan. So gumagana siya. Tatapat mo lang dito tapos one click lang. Diba? One click ayaw. Hindi na. Oh, ayan oh. Sige. So working siya. Tapos sunod dito sa ating listahan is yung tail light. Okay naman. So i-brake ko lang tapos check mo na lang. Sige, brake mo. Ayan, gumagana. Sige, brake. Brake. Okay, patay. Tapos susunod naman yung air filter. So naka ano yan, naka smoke air filter cover, tapos yung nasa loob niya is stock. Tapos sunod dyan is yung CVT. Pakinggan mo lang ha. Yung CVT natin, yung pinaka clutch belt niya naka-regroove. Alam mo naman yan, no? Okay. Naka-regroove siya. Yun lang ang pinalitan ko dyan. Tapos yung bola niya 14 grams pa din, straight 14 grams. Tapos doon naman tayo sa brake arm. Ayan. So yung brake arm, pinipihit siyang clockwise kung gusto mong palakasin yung preno mo. Ngayon kung gusto mo naman medyo luwagan, maluluwagan yan. Yan. Pihit niyan yan. Iatas mo lang to, tutulak mo lang. Kung gusto mo medyo pero dapat may play yan, yung brake mo. Hindi pwedeng dapat sagad. So bagong palit naman yan kaya walang problema. Tapos yung pipe, tayo sa pipe. Ayan, ang pipe natin. Uy. Pipe natin. Ayan ang pipe natin. Stock. Tapos naka carbon po yung pinaka tip niya. Tapos meron din siyang heat guard. Next, boss, is yung radiator. Kasi radiator putang sa kabila. Takot ako dito eh. Ayan. Ayan yung cover niya, naka stainless yan. Hindi yan kinakalawang. Tapos yung pinaka niya, takip niya, yan, may gauge na rin. Tapos ito, naka-repaint na yung magneto niya sa loob. So mapanoorin mo na lang doon sa video natin na ginawa before. Yan, repainted na yan. So yung kalawang niyan, mape-prevent niya na yung pagkakaroon ng kalawang. Nalinis na rin yan. Yan, nasa loob niyan, binabaklas niya. Kasi minsan, kadalasan issue niyan, naglalak. Hindi matanggal. Pag di yan natanggal, pahirapan, pwede ma-damage yung ibang parts ng motor. Tapos, next is yung footrest. Ito. Yan. Binubugaan din yan ng WD-40. At least once a week para malubricate. Tapos, yung seat compartment.
So ayan, medyo magulo pa. Yan lahat. Ito, kailangan mo nito. Sige. Ako para lang. Okay, tapos next sa listahan yung rear brake. So yung rear brake natin, napalitan na natin yan ng ano, ng stock din. Yung brake shoe nya, stock din yung pinalit natin. Mamaya itatakel natin yan. Tapos yung rear and front tire. So ito, yan, bago pa siya. Halos wala pang ano yan, wala pa yatang 2 linggo, wala pa 1 buwan. Pero yung pero yung sa unahan niya, ito matagal na to, taon na. Yun nga lang kasi medyo pwede pa daw, sabi dun sa pinagpagawaan ko. Pero imo-monitor mo na lang yung air pressure niya. Mags natin, walang bengkong yan, G-Ren. Then next, tire valve. Yung valve niya. Ito. Yan. Yan alloy na yan. Hindi na yan kinakalawang. Tapos nakaangat na siya. Kadalasan kasi pag yung stock yung gamit mo, yung maliit, pag nagpapahangin ka sa mga gasolinahan, hindi siya umaabot. Ayan, nakaangat na, kaya madali. Makakapagkarga ka agad ng hangin. Ang hangin ng ginagawa ko dito sa likod, sinusunod ko yun nandito. Yan. Kita mo, 29 yung sa unahan, tapos 33. Oo, nandyan yan. Pero depende sa'yo, kadalasan ginagawa 28, 32, binabawasan ng tag-isa. Tapos, sunod dito is yung rear fender. Ito yung rear fender natin. Yan. So yung rear fender natin, bagong palit yan. Kasi yung ano natin, carbon fiber natin na ganito, yun nga, nilagay ko, nasira na. Kasi medyo hindi rin magandang quality yun eh. Tapos meron na rin tong signal light protector. So kahit masagi sa parking yan, hindi yan basta-basta mapuputol. Kadalasan kasi ng mga Honda Click, pag nasagi yun dito, putol yan. So yan, meron na siyang fender, maporma rin naman. Yan. Meron siyang butas dito. Then next is yung side and center stand. Yan. Side stand, center stand. Side stand tsaka center stand mo, bubugahan mo rin yan ng ano, WD-40. So 4 na yung sinabi ko. Isa dun sa may susian, yung footrest, tapos side stand, center stand. Bubugahan mo yan para malubricate. Problema dyan, kinakalawang yan. Ngayon, kapag ikaw hindi mo na-maintain yung ano niyan, tapos nag-block, ang mangyayari dyan, pag binaklas, pag nagka-problema, nabutas pa yung ilalim mo, ang laking gastos niyan. Pero kagandahan dyan, yung nakalagay dyan na ehe is stainless na, hindi na kinakalawang. So mga 90% ko hindi ka maano sa ganun. Yung ehe, saan ba yun? Ito. Ayan o. Stainless yan, hindi yan bakal. So para ano, bubugahan mo lang para. Tapos yung headlight, yung headlight niya, oh, goods naman yan. Alagang Oscar yan. Yung clearance pala. Ayan. Nga lang, mahina talaga. Yung mini driving light, ayan, mamonitor mo rin kasi baka mamaya nagbi-build up ng kalawang yung mga bolts niya. Ayan. Tapos, yung front fender, ayan, front fender, ang issue niya ito. May gas-gas, inag ng pusa. Ang ano talaga niyang kulay blue. Pero pinarepaint ko yan kasabay nung grab bar tsaka ito. Glossy black. Tapos saan tayo? Sa brake caliper. Yan. Brake caliper natin is RCB. Double piston yan. Yung stock natin nandyan, bibigay ko sa iyo mamaya. Tapos yung bracket niya, hiwalay yan. Bracket hiwalay na bili yan kasi hindi maganda yung kasama nito eh. Tapos yung brake ano natin, disc ito 260 mm. So yan, mas maganda kasi mas ano yung preno mo, mas maganda ang preno kapag mas malaki yung disc.
So bagay din siya dito sa ano natin, sa caliper natin kasi double piston. Tapos yung brake hose natin, ito RCB na rin yan. Medyo nadumihan lang yung motor natin kasi biglang umulan eh. Yan. Tapos ayun na lahat. So iano ko naman sa iyo yung mga issue niya. Tapos yung maintenance record. Andito na yung mga maintenance record niya. So susundan mo na lang yan. One eternity later. So ayun na nga mga boss. I think na-endorse ko naman ng maayos ang ating Honda Click 125 dun sa new owner. So one thing is for sure, sigurado ko ingatan niya yan. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Sabi nga sa akin kanina na syempre ingatan ko yan tito, kasi syempre pinag-ipunan ko yan. So kagandahan, swerte rin nung motor natin na yun ni Honda Click, kasi nga yung unang gumamit sa kanya is unang beses lang gumamit ng motor, ako yun. Tapos yung susunod na gagamit sa kanya, first time lang din mag-o-own ng motor. So parehas na maingat. Syempre may sentimental value kasi nga unang motor. So moving on. So actually malungkot ako ngayon, pero hindi ko lang pinapahalata dito sa video kasi syempre ayoko naman kayo idamay dun sa mga manonood. Siyempre 3 taon din kami mahigit na nagsama nung Honda Click 125 natin, kaya hindi rin ganun kadali. Pero moving on, ngayon gamit na natin tong ating NMAX. So dalawang motor na po ang ibibigay namin ng update sa inyo. Yung Honda Click natin patuloy pa rin yun, and ito pong bagong NMAX version 2.1 natin. So tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng update sa mga upgrade issue na na-resolve ba. Lahat yan ibabahagi namin sa inyo. So until here na lang mga bossing. Salamat po sa pagsama. See you po sa next video. Ingat po, tsaka enjoy po tayo lahat sa pagmumotor.